Maagang nag-retire si JBD BMS mga kasolar. Eto binaklas na natin at pinalitan na natin nitong mas mahaba. So yun nga mga kasolar, tatanggalin na natin si JBD BMS na may additional active balancer. Okay naman yung performance nito at yung mga battery cell nga natin ay balance na balance pa rin ang voltahe. At eto nga yung ipapalit natin na BMS, JK BMS. Eto ang model number niya. Meron na siyang built-in na active balancer. Unbox muna natin ng mabilisan. Meron na rin pala tayong touchscreen LCD display. Ito yung kanyang connector at yung touchscreen display na 7 inches ang size. Sa display niya makikita na natin ang voltage, yung current, state of charge at yung temperature ng battery at settings. At ito naman yung mismong BMS natin, 8S to 16S. Pwedeng pang 24 volts at pwede rin pang 48 volts na battery. Pero ikakabit natin to sa 24 volts lang na battery pack. So bali ay 200 amps ang continuous capacity nito at 350 amps naman ang instantaneous capacity. At mayroon siyang built-in na 2 ampere active balancer. Dun sa luma nating BMS ay naglagay tayo ng external na active balancer. Sa pagkakaalala ko ay 5 amps yung capacity nito. Ang kaibahan lang nitong JK BMS ay energy transfer ang pagbabalance niya ng voltage. Inililipat niya sa cell na may mababang voltahe yung excess voltage galing dun sa cell na may mataas na voltage. Kaya mas efficient at mas mabilis daw itong mag-balance kaysa sa capacitor type na active balancer dahil inductive type yung balancer nito. Meron siyang tatlong malalaki na electrolytic capacitor dito at ito naman yung kanyang balancing cable. Kasama na yung temperature sensor. Tapos yung para sa communication port, di ko pa siya magagamit ngayon dahil naka-upgrade inverter lang tayo. Sana may mag-sponsor sa atin ng hybrid inverter para magamit natin to. Then yung power switch at cable. Dito ko lang sa ikakabit mga kasolar sa acrylic glass. Nabutasan ko na to para sa pagkakabitan ng mga tornilyo. Pero kailangan pa natin siyang lagyan ng spacer. So ganyan lang siya kadali ikabit mga kasolar. At ngayon, i-disassemble naman natin itong battery pack natin at tatanggalin itong lumang BMS na may separate active balancer. So ipapakita ko muna mga kasolar ang voltage difference ng mga cell natin dito sa lumang BMS. Maganda yung pagkakabalance nito. Napakababa ng voltage difference. 3:20 na ng hapon, mahina na ang charging dahil makulimlim ngayon dito. Tamang-tama, hindi siya full charge dahil i-disassemble nga natin. Una, i-turn off muna natin itong mga breaker ng solar panel. Then shut down natin itong inverter. Tapos itong main breaker natin. At simulan na natin ang baklasan. Let's go!
Sa part na ito ay nag-voltage check muna tayo para ma-confirm natin kung talagang balance nga yung voltage ng mga cells natin. Makinis pa yung mga battery natin mga kasolar. At wala pang nabubuntis. Wala pang bloated cells. Siguro dahil na rin sa maganda yung pagkakakompress natin dito. So nice. At ngayon nga pagkatapos nating malinisan, ay i-assemble na natin. Ganito ang nangyayari kapag hindi silyado yung casing ng battery. Pinapasok ng alikabok at mga dumi. Bali ay naikabit ko na itong mga balancing cable ng bagong BMS. Ibo-voltage check ko na lang para makita kung tama ba talaga ang pagkakabit natin. So simula sa cell number 1, dapat mag-i-increase ang voltage ng 3.2 volts hanggang doon sa pinakahuling battery cell natin. Ito mga kasolar, separated kasi sa apat yung balancing cable nitong JK-BMS. And dalawang connector lang yung gagamitin natin dahil 24 volts lang ang battery natin. So yung kulay white at blue connector lang yung ikakabit natin sa mga battery. Although hindi natin gagamitin itong kulay yellow at red na connector, ay kailangan nakasaksak pa rin siya dito sa port. At itong dalawa lang yung gagamitin natin. Kailangan kasing madetect ng BMS yung mga sensor na nakakabit doon sa connectors dahil hindi siya gagana kapag di niya nadedetect. Then meron siyang connector dito para sa supply ng positive. Iko-connect siya doon sa battery main positive. So kapag naikabit na natin lahat ng main connections, ay saka lang natin isasaksak itong connector ng balancing cable. Then kasunod itong push button switch. Yung LCD display naman, mamaya na natin ikakabit. Try muna nating i-power on itong BMS.
Bakit nga ba natin pinalitan itong JBD BMS natin? Eto mga kasolar, puro JBD yung brand na gamit nating BMS sa mga battery natin. So titingnan natin mga kasolar kung mas maganda nga ba kaysa dito ang active balancing ng JK BMS. Mas efficient daw kasi. Eto kasing mga old model ng JBD BMS ay walang active balancer kaya kailangan maglagay ng external na balancer. So malalaman natin sa mga susunod na linggo or buwan kung gaano nga ba talaga kaganda itong inductive active balancer ng JK BMS kumpara dito sa luma nating setup na may capacitor type na active balancer. So mag-a-update tayo sa kanya. At ikakabit na nga rin natin itong power button at LCD display dito sa cover ng battery natin. So isasaksak na lang natin ito at tapos na ang BMS replacement natin. Yun, mas maganda talaga ang battery kapag may ganitong display. At dahil nga dinisconnect natin itong ating inverter sa battery, ay kailangan na naman natin itong i-precharge muna at huwag nating basta-basta ita-turn on ang circuit breaker. Gamit itong incandescent bulb na ito, na kinabitan ko na nga rin ang alligator clip, ay maiiwasan natin ang inrush current. May video na po tayong nagawa tungkol sa inrush current. Panoorin nyo na lamang po kung gusto nyong malaman ng mas detalyado kung ano nga ba ito at ano ang epekto nito sa mga inverter natin. Iko-connect lang natin dito sa wire ng inverter papunta sa battery connection bago natin i-connect permanently. At kapag tinurn on na natin itong breaker, makikita nyo rito kung gaano kalakas iilaw itong bulb natin. So yung incandescent bulb ang sumalo ng inrush current. Saka pa lang natin safe na maiikabit itong cable ng inverter. Hindi natin pwedeng sabihin na may circuit breaker ka naman. Kaya no need na yan. Dahil nakakasira din ng circuit breaker ang inrush current. Nagdi-deteriorate din ang mga circuit breaker dahil sa inrush current, lalo na yung ganito kalalakas na spark dahil sa laki ng mga kapasitor ng ganitong inverter. At kung hindi pa rin kayo kumbinsido sa mga sinasabi ko, ay panoorin nyo na lamang po itong video clip na ito ng isang sikat na installer. Okay. Double check. Positive, negative. Okay. Power up. 1, 2, 3. Tingnan natin kung magkakaroon ng error ang inverter natin. During power up. 1, 2, 3. Let's go. Yun, nag-alarm. Nagkaroon ng alarm. Yan yung sinasabi ko pag nagpa-power up ng breaker. No? So, nag-discharge off and nagkaroon ng alarm. Ganyan ka-sensitive yung DMS natin pag nagkaroon ng inrush current or short circuit line. Okay na? Yan. Power up. Yun. Nilaw yung kulay blue. And ilaw na hindi. Yun. Kahit nga ang mga BMS ay mag-e-error dahil sa lakas ng inrush current at hindi talaga safe kung madalas nating gagawin yung ganyan. Mas mabuti na mag-precharge muna tayo ng kapasitor ng inverter. At sa mga nagtatanong pa rin kung paano ang wiring nitong incandescent bulb na gamit natin, ganito lamang po. Nakakonek lang dito sa dalawang terminal yung wire natin at wala po itong polarity. Ganyan lang mga kasolar. Then pwede nyo na ikabit yung bulb. Tapos, i-connect nyo lang yung isang wire sa battery. Tapos, itong isa naman sa wire ng inverter. First time natin, i-charge yung battery gamit itong bagong BMS. Wala pang charging dito sa charge controller natin dahil naka-off pa nga yung breaker ng solar panel natin. At i-on na nga natin itong isang circuit breaker. May 200 watts na pumapasok. At i-turn on na nga natin lahat. Nasa 550 watts pa lang ang harvest ng panel natin dahil alas 8 pa lang ng umaga ngayon.
Pero goods na itong installation natin ng bagong BMS. Wala namang naging problema. Ang imo-monitor na lang natin dito ay kung hindi ba mag-unbalance yung mga cell natin dito sa bagong BMS. At malalaman natin yan kapag nagamit na natin ng actual talaga. So sana ay walang maging problema. So sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ay pakilike naman. At subscribe na rin para madagdagan pa ang mga adik dito sa channel natin.